Sa pinakadulong bahagi ng isang liblib na baryo sa lalawigan ng Samar, may isang binatang nagsikap mabuhay sa pamamagitan ng pagsasaka ng kamote. Siya si Lando, 18 taong gulang, maitim ang balat dahil sa araw, matipuno ang katawan dahil sa mabibigat na gawain sa bukid, at may mga matang laging nagliliwanag ng pag-asa kahit na siya'y lumaki sa hirap. Lumaki si Lando na ulila. Bata pa lamang siya nang mamaalam ang kanyang mga magulang dahil sa isang matinding sakit na kumalat noon sa kanilang baryo. Simula noon, siya'y inampon ng kanyang matandang lola na si Lola Iska, na siyang nagturo sa kanya ng lahat ng kaalaman sa pagtatanim mula sa pagpili ng tamang punla sa pag-aalaga ng lupa hanggang sa tamang pag-aani. Subalit habang lumalaki si Lando, unti-unti ring humina si Lola Iska. Sa edad na 19, si Lando na lamang ang bumuhay sa sarili at paminsan-minsan, nakikibahagi rin siya sa mga pagdiriwang sa baryo, nagdadala ng kaunting kamote na siyang ikinabubuhay nila. Hindi kalakihan ang kanyang lupain, kalahating ektarya lamang, ngunit dahil sa sipag niya at pagmamahal sa lupa, halos kasing ganda ng ginto ang kanyang mga inaning kamote. Matataba, makinis, at matamis. Sa gitna ng kakahuyan, sa isang lupaing itinuturing ng matatanda bilang sagrado at mapanganib, nakatanim ang kanyang bukid. Madalas paalalahanan si Lando ng mga matatanda ng baryo. Lando, anak, huwag mong basta-basta gisingin ang mga nilalang ng gubat. Maraming hindi nakikita ang mga mata natin. Ngunit si Lando, bagamat may takot, ay may isang uri ng tapang na mula sa puso, hindi tapang ng paghamon, kundi tapang ng paggalang. Hindi siya kailanman nag-ingay sa gubat, hindi niya winawasak ang mga punong kahoy, at lagi siyang humihingi ng paumanhin sa hangin tuwing kailangan niyang magputol ng sanga o magbungkal ng lupa. Dahil dito, tila ba ang kalikasan mismo ay nagpapala sa kanya laging masagana ang ani niya at bihira siyang tamaan ng peste. Isang hapon, habang abala si Lando sa pag-aani, napansin niyang kakaiba ang kulay ng ilang punla sa gilid ng kanyang bukid. Hindi karaniwang lilang kamote ang namumukadkad doon ng mga dahon, ay malapilak ang gilid at may munting kislap tuwing tinatamaan ng sinag ng araw. Lumapit siya upang suriin ito, subalit bago niya pa man maabot, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang batok. Napalingon siya, walang tao. Katahimikan lamang ng gubat ang kanyang kasabay. Siguro'y guni-guni lang, bulong niya sa sarili, bago muling inabot ang kakaibang punla. Ngunit bago pa niya mahawakan, biglang lumitaw mula sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ang 3 munting nilalang mga duwende. Ang isa ay mataba, mapulang-mapula ang pisngi. May hawak na baston na yari sa kahoy ng santol. Ang ikalawa ay payat, mataas ang suot na sombrero at bitbit ang isang garapong nagliliwanag. Ang ikatlo ay pandak, may malalaking tainga at suot ang berdeng damit na parang yari sa dahon. Nanlaki ang mga mata ni Lando, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, nagbigay galang siya ayon sa turo ni Lola Iska. Nagyuko siya ng ulo, marahan at magalang. Ang matabang duwende ang unang nagsalita. Binatang Lando, napakabuti ng iyong puso sa aming kaharian. Kami matagal ka nang minamasdan. Napamulagat si Lando. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Muling nagsalita ang 2 lalaki na may baston. Ang punlang iyan na nais mong hawakan ay sagrado. Naglalaman iyan ng biyaya at sumpa, depende kung sino ang kukuha. Ngunit ikaw, dahil sa iyong paggalang sa lupa at sa aming mundo, ay karapat-dapat na bigyan ng gantimpala. Kumurap-kurap si Lando, hindi alam kung maniniwala ba siya o hindi. Gantimpala po? Tanong niya, halos pabulong. Tumango ang ikalawang duwende, ang may hawak ng garapon.
Kami ang tatlong tagapangalaga ng mga bunga ng kalikasan. Nagkasunduan kami. Bibigyan ka namin ng tulong, Lando. Sa bawat kahilingan mo, tutulungan ka naming pagyamanin ang iyong bukid. Lalong lumalim ang pagkamangha ni Lando. Pero, bakit ako? Marami naman pong ibang magsasaka dito. Umismid ang pandak na duwende na tila ba hindi sanay na kinukwestiyon ang kanilang desisyon, pero mabilis din itong ngumiti. Hindi lahat ng tao marunong gumalang sa hindi nakikita. Ang mga nagmamalaki, nalalason ng sariling kagustuhan. Ngunit ikaw, Lando, pinili mong magtrabaho ng hindi umaasa sa swerte o daya. Lumapit ang tatlong duwende at sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay. Mula sa gitna nila, isang munting buto ang bumuo maliit, kulay ginto, at nagliliwanag ng mahina. Ito ang binhing ginto, sabi ng matabang duwende. Itanim mo ito sa gitna ng iyong bukid. Ngunit tandaan mo, Lando, bawat pagpapala ay may kapalit. Hindi ka maaaring maging sakim. Kinuha ni Lando ang buto gamit ang dalawang kamay, parang banal na bagay. Ramdam niya ang init nitong sumisingaw sa kanyang palad. Maraming salamat po, Anya. Lumuluhang hindi maipaliwanag ang tuwa. Simula ngayong gabi, Lando, kami magiging iyong mga kaibigan. Tawagin mo kami sa ngalan ng hangin at kami darating. Isang pag-ikot ng hangin ang biglang bumalot sa paligid, kasabay ng marahang pagangat ng tatlong duwende at pagkatunaw nila sa liwanag ng dapit hapon. Naiwan si Lando sa gitna ng kanyang bukid, hawak ang munting gintong buto, habang ang paligid ay tila humihinga ng isang bagong simula. Kinagabihan, hindi makatulog si Lando. Habang ang buong baryo ay nilalamon ng katahimikan at malamig na simoy ng hangin, siya na may nakahiga sa kanyang munting banig. Hawak-hawak pa rin ang maliit na lalagyan kung saan naroon ang binhing ginto. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ng tatlong duwende. Itanim mo ito sa gitna ng iyong bukid. Huwag kang maging sakim. Tumayo siya, nagsindi ng maliit na gasera at tumungaw sa labas ng kanilang bahay kubo. Sa kabila ng kadiliman, kita niya ang kalawakan ng bituin sa langit, tila ba nakangiti ang mga iyon sa kanya. Sa dibdib ni Lando, nagsusumiklab ang pag-asang noon pa man ay kanyang pinangarap, ang magkaroon ng masaganang ani, ang maiyaho ng sarili sa kahirapan, at higit sa lahat, ang maibango ng alaala ng kanyang mga magulang at ni Lola Iska. Kinabukasan, maaga siyang nagbangon. Hindi pa man sumisikat ang araw, dala na niya ang maliit na balde ng tubig, isang kutsilyo at ang binhing ginto. Mabigat ang hangin habang naglalakad siya papunta sa gitna ng bukid, isang payak ngunit mahalagang espasyo para sa kanya. Pagdating sa gitna, lumuhod siya sa lupa. Maingat niyang hinawi ang mga damo. Sinimulang hukayin ang lupa gamit ang kanyang kamay. Hindi pala niya napansin na umiiyak na siya habang ginagawa ito. Salamat, Diyos ko, bulong niya. At binigyan ninyo ako ng pag-asa. Marahan niyang inihulog ang binhing ginto sa hinukay na butas, tinakpan ng lupa at diniligan ng tubig mula sa kanyang balde. Pagkatapos, nagdasal siya. Hindi ko ito gagamitin para sa kasakiman, pangako niya sa sarili. Hindi ako magiging gahaman, ipapamahagi ko rin ang biyaya. Wala pang isang oras ang lumipas, at habang siya ay nagpapahinga sa lilim ng isang punong santol, isang himala ang kanyang nasaksihan. Sa mismong lugar kung saan niya itinanim ang buto, unti-unting sumibol ang isang halaman hindi karaniwang kamote, kundi isang matikas na punla na kumikislap ang mga dahon sa ilalim ng araw. Mas matatag, mas makapal, at mas luntian kaysa sa kahit anong halaman na nakita niya noon. Tumayo si Lando, hindi makapaniwala. Lumapit siya, hinawakan ang punla,
at naramdaman niya ang kakaibang init mula rito hindi nakapapaso kundi nakapagpapalakas. Hindi nagtagal, ang maliit na punla ay lumago sa loob lamang ng isang araw, kasing laki ng isang malaking halamanan. Sa bawat sanga nito, may nagmumura ng mga bunga hindi basta kamote, kundi makikinis, mababango at malarosas ang kulay. Kasabay ng pag-usbong ng halaman, muling lumitaw ang 3 duwende mula sa lilim ng hangin. Ngayong gabi, mas makulay ang kanilang anyo, tila mas kumikislap, mas magaan ang galaw. "Magandang gabi, Lando," bati ng matabang duwende. Napangiti si Lando, sabik na ibahagi ang kanyang naramdaman. "Maraming salamat po. Ang halaman, ang kamote, parang milagro." Tumawa ang pandak na duwende. "Hindi milagro, Lando. Gantimpala sa mga taong marunong maghintay at gumalang." Ang payat na duwende na may hawak na maliit na aklat lumapit sa kanya. "Ngayon, ituturo namin sa iyo ang sikreto ng paglago ng binhing ginto. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatanim. Kailangan mong matutunan ang 3 batas ng kalikasan." Nanlaki ang mga mata ni Lando. "3 batas?" Tumango ang matabang duwende. Una, ang lupa ay hindi ari-arian. Ito ay tagapagkalinga. Ikalawa, ang ani ay dapat ibahagi, hindi lamunin. Ikatlo, ang kasakiman ang magpapahamak sa lahat ng itinanim. Mabibigat ang mga salita, ngunit tinanim ito ni Lando sa kanyang puso. Alam niyang hindi basta-basta ang responsibilidad na iniatang sa kanya. "Paano ko po malalaman kung tama ang ginagawa ko?" tanong niya. Ngumiti ang pandak na duwende. "Makikinig ka sa hangin, Lando. Kapag malamig at mahinahon ang simoy, ikaw ay nasa tamang landas. Kapag mainit at magaspang, may mali ka nang nagagawa." Pagkasabi nito, isang malakas na ihip ng malamig na hangin ang dumaan senyales na sang-ayon ng kalikasan sa kanyang simula. Mula sa gabing iyon, araw-araw ay pinanood ni Lando kung paanong ang kanyang bukid ay nagbago. Ang mga punla ng kamote, na dati pangkaraniwan lamang, ngayon ay lumalaki ng doble ang laki. Ang mga bunga ay mabango at matamis, hindi nagkakaroon ng peste. Ang lupa ay laging basa at mabango, kahit hindi umuulan. Dahil dito, dumami ang ani ni Lando, ngunit hindi niya agad ibinenta ang lahat. Sinunod niya ang 2 batas. Nagbigay siya sa mga kapitbahay, lalo na sa mga matanda at mga batang gutom. Hindi naglaon, napansin ng buong baryo ang pagbabago sa kanyang bukid. Si Aling Marta, ang tindera sa palengke, ang unang lumapit sa kanya. "Lando, anak, anong pataba ba ang ginamit mo? Pati kamote mo amoy bulaklak." Ngumiti lang si Lando. "Dasal at tiyaga po, Aling Marta." Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang pagunlad. Sa kabilang bahagi ng baryo, sa isang mataas na bahay na bato, si Don Lucio, ang pinakamayamang magsasaka sa lugar, ay nakamasid. Nakakunot ang noo nito habang pinagmamasdan si Lando mula sa kanyang bintana. Bakit kaya sa isang ulilang batang tulad niya napunta ang magandang ani? Anong sikreto ang tinatago niya? Hindi ako papayag na malamangan ng isang hampas lupa. Sa loob ng kanyang dibdib, sumiklab ang apoy ng inggit at pagnanasa. At sa isang madilim na gabi, habang ang mga bituin ay natatakpan ng makapal na ulap, si Don Lucio ay nagplano ng isang bagay na magbabago sa kapalaran ni Lando, sa kanyang bukid at sa 3 duwende. Sa isang madilim na silid ng malaking bahay bato, nakaupo si Don Lucio, ang pinakakinatatakutan at kinaiinggitan sa buong baryo. Katabi niya si Mang Peping, ang kanyang tapat ngunit tusong katiwala na matagal nang sanay sa madidilim na gawain. Si Don Lucio, bagamat matanda na, ay hindi pa rin sumusuko sa kanyang pagnanasa sa yaman. Sa bawat taong lumilipas,
Mas lalo siyang nasisilaw sa kayamanan ng lupa kahit pa nangangahulugan ito ng pagsira sa kapwa. Peping, malamig na wika ni Don Lucio habang pinapaikot-ikot ang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Ayoko nang makita ang bukid ni Lando sa kalagayang iyan, hindi makatarungan. Bakit po, Don? Tanong ni Mang Peping habang nakayuko. Isa lang naman siyang batang hampas lupa. Tumango si Don Lucio, ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng inggit. Hindi ako papayag na isang katulad niya ang magtagumpay habang ako na nagmamay-ari ng kalahati ng baryo ay napag-iiwanan sa balita. Ang mga tao, Peping, nagsisimula ng humanga sa kanya. Ayoko nang may karibal. Humigop siya ng alak at marahas na inilapag ang baso sa mesa. Gusto ko, sirain mo ang bukid niya. Napakurap si Mang Peping, nag-aalangang magsalita. Papaano po natin gagawin, Don? Napapaligiran ng swerte ang bukid ni Lando, kahit ang mga peste umiiwas. Ngumiti si Don Lucio ng isang malamig na ngiti, isang ngiting may binabalak na kasamaan. Hindi natin siya aatakihin ng harapan, Peping. Gagawa tayo ng paraan para siya mismo ang mapahamak. Gagamit tayo ng mahika. Nanlaki ang mga mata ni Mang Peping. Sa baryo, uso ang mga kwentong kababalaghan, lalo na ang tungkol sa itim na salamangka. Ngunit karamihan sa mga tao, takot makialam dito. May kilala akong mangkukulam mula sa kabilang bayan, bulong ni Don Lucio. Siya ang magbibigay sa atin ng binhing sumpa. Kapag naitanim iyon sa bukid ni Lando, masisira ang kanyang ani at siya ay kukutyain ng buong baryo. Napalunok si Mang Peping, ramdamang bigat ng kasalanang hinihingi ng kanyang amo. Gagawin mo ito, Peping. Kung hindi... Tumayo si Don Lucio, mabagal, ngunit may banta sa bawat hakbang. Alam mo kung anong kayang gawin ng pangalan ko sa baryo. Wala nang nagawa si Mang Peping kundi tumango. Alam niya, kapag sumuway siya, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan at baka pati ang kanyang buhay. Kinabukasan ng gabi, sa ilalim ng ulap na nagbabadya ng ulan, palihim na naglakbay si Mang Peping sa kabilang baryo. Doon, sa gitna ng masukal na gubat, ay nakatira ang isang matandang babae na kilala sa pangalang Aling Ursula. Maliit ang kanyang kubo at sa labas nito nakasabit ang mga tuyong dahon, buto ng hayop at botelyang may lamang kung anong maiitim na likido. Bago pa man siya makalapit, narinig na niya ang tinig ng matanda. Kanino ka? Ano ang hanap mo? Nilamon ng takot si Mang Peping, ngunit pinilit niyang lakasan ang loob. Ako po si Peping, tauhan ni Don Lucio ng San Isidro. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Isang sumpa para sa isang batang magsasaka. Lumabas si Aling Ursula mula sa dilim. Maliit siya, kuba, at ang kanyang mga mata ay parang walang puti itim na itim. Nasa kamay niya ang isang baston na yari sa pinatuyong ugat ng puno. Tinitigan niya si Peping ng matagal bago siyang ngumiti, isang ngiting puno ng kabulukan. May kapalit ang lahat ng sumpa, anak. Hindi basta humihingi ang kalikasan ng kabayaran. Umiling si Peping, nilunok ang kaba. Babayaran kayo ni Don Lucio, Aling Ursula. Ginto, lupa, kahit ano. Tumawa ang matanda, isang malutong na tawa na pumuno sa malamig na hangin. Hindi ako naghahanap ng ginto. Ang kalikasan ay buhay ang hinihingi. Nanlaki ang mata ni Peping. Di buhay? Tumango si Aling Ursula, sabay abot ng isang maliit na sako. Sa loob nito, may butil na itim na parang uling ang binhing sumpa. Itanim mo ito sa bukid ng batang iyon. Sa loob ng 3 gabi, lulusaw ang kanyang ani, mamamatay ang lupa, at siya'y pagbibintangan ng buong baryo bilang malas. Pero tandaan mo, Peping, kapag ikaw o si Don Lucio ay nagtaksil sa kalikasan, kayo ang sisingilin. Nangangatog ang kamay ni Peping nang tanggapin niya ang sako.
Pagbalik niya kay Don Lucio, ibinigay niya ito sa matanda. Tuwang-tuwa si Don Lucio. Magaling, Peping. Sa wakas mawawala na ang hambog na batang iyon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Don Lucio. Gabi-gabi, sa 2 oras ng gabi, palihim niyang pinapapunta si Peping sa bukid ni Lando. Ang utos, itanim ang binhing sumpa malapit sa binhing ginto upang maapektuhan nito ang buong lupain. Sa kabilang dako, si Lando na may nananaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang 3 duwende, malungkot ang kanilang mga muka. Ang matabang duwende na laging masayahin noon ay nakayuko. Lando, bantayan mo ang iyong bukid, bulong ng payat na duwende. May panganib na dumarating at hindi basta tao ang kalaban mo. Nagising si Lando, basang-basa ng pawis. Agad siyang lumabas, hawak ang kanyang maliit na lampara at dumaan sa kanyang bukid. Tahimik ang paligid, tila walang kakaiba. Ngunit sa hangin, naramdaman niya ang kakaibang init, hindi mahinahon, hindi malamig. May masama nga. Kinabukasan, nagpasya si Lando na bantayan ng mas mahigpit ang kanyang bukid. Hindi niya alam kung ano ang paparating. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya, ito na ang pagsubok na binanggit ng 3 duwende. Ang araw ay sumikat na parang karaniwang umaga sa baryo ng San Isidro. Makulay ang langit, ang mga ibon ay masiglang umaawit at ang hangin ay bahagyang malamig, ngunit sa puso ni Lando may matinding kaba. Nasa kalagitnaan siya ng pagdidilig ng mga halaman nang mapansin niya ang unang palatandaan ng kakaiba. Isang sulok ng kanyang bukid, kung saan dati luntian at buhay ang mga tanim, ay tila unti-unting namumuti at nalalanta. Lumapit siya ng mabuti. Nang hawakan niya ang isang dahon ng kamote, nagulat siya na tutuyo ito sa kanyang palad, parang abo. Imposible, bulong niya sa sarili. 3 araw pa lamang ang lumilipas mula ng huling umulan at kahapon lang ay buhay na buhay ang mga iyon. Hindi niya mawari kung anong klaseng sakit o peste ang kayang bumalot ng ganito kabilis. Biglang sumipol ang malamig na hangin, ngunit hindi katulad ang dati ngayon. Ang simoy ay parang may dalang bulok na amoy. Kinagabihan, nagtipon ang 3 duwende sa ilalim ng punong santol sa gitna ng bukid. Lumapit si Lando, dala ang lampara, ang muka'y puno ng pag-aalala. May nangyayari sa bukid ko, sabi niya. Natutuyo ang mga tanim, anong gagawin ko? Tumango ang matabang duwende, seryoso ang muka. Dumating na ang sumpa, Lando. May nagtangkang sirain ang iyong itinanim. Pero paano? Gimbal niyang tanong. Wala naman akong ginagawang masama. Sumagot ang payat na duwende habang nagbukas ng isang maliit na aklat na tila gawa sa balat ng puno. Ang masamang binhi ay itinanim ng isang pusong inggit at kahaman. Kung hindi mo ito masusugpo bago sumapit ang 3 gabi, ang buong bukid mo ay mamamatay at ikaw ang pagbibintangan. Natigilan si Lando. Ang 3 gabi, 2 gabi na lang ang natitira. Ano ang dapat kong gawin? Hindi na niya napigil ang kaba sa kanyang boses. Lumapit ang pandak na duwende at iniabot sa kanya ang isang maliit na palakol, kasing laki lamang ng kanyang palad. Ito ang palakol ng kalikasan, paliwanag nito. Hanapin mo ang pinagmulan ng sumpa. Ito'y isang ugat na itim at malamig sa ilalim ng lupa. Paghampasin mo ito gamit ang palakol na ito upang maputol ang sumpa. Pero paano ko mahahanap iyon? Napakalawak ng bukid. Halos mapaiyak si Lando sa desperasyon. Ngumiti ang matabang duwende, mabait. Makikinig ka sa lupa, Lando. Idikit mo ang iyong tainga sa lupa. Kapag narinig mo ang pag-iyak ng mga ugat, sundan mo ang tinig. Dadalhin ka nito sa pinagmulan. Kinabukasan, maagang gumising si Lando. Wala nang oras na dapat sayangin.
Isa-isa niyang nilibot ang kanyang bukid. Naglalakad siya ng dahan-dahan, idinidikit ang kanyang tainga sa lupa sa bawat hakbang. Sa una, wala siyang naririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at ang mahina, malungkot na ihip ng hangin. Hanggang sa isang bahagi ng bukid sa hilagang sulok kung saan kakaunti ang tanim, nakadinig siya ng isang mahina ngunit malinaw na pag-iyak. Parang mga ugat na pumipiglas, mga halakhak na nababalutan ng sakit. Doon, dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang ugat maitim, tuyo at malamig sa hawak. Hindi ito ugat ng karaniwang kamote. Nang madampian niya ito, naramdaman ni Lando ang matinding lungkot at galit na parang gumagapang sa kanyang katawan. Agad niyang hinugot ang palakol ng kalikasan. Isang malalim na buntong hininga, sa kabuong lakas niyang hinampas ang ugat. Pak! Sa unang hampas, nagliyab ang paligid ng kaunting asul na apoy. Nang umalab ito, nakita niya ang anyo ng isang matandang babae maitim, kuba, nakangisi bago ito naglaho na parang usok. Hindi pa tapos ang laban, binatang magsasaka. Isang bulong ang lumagos sa kanyang tainga bago tuluyang naglaho ang lahat. Bumalik si Lando sa kanyang kubo, pagod na pagod ngunit may bahid ng pag-asa. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, isang himala ang naganap. Ang mga dating nalalantang tanim ay nagsimulang bumalik sa sigla. Ang lupa na kanina'y tuyot at patay, ngayon ay basa at mabango na uli. Lumabas ang mga kapitbahay, sina Aling Marta, Mang Berto, pati mga bata at namangha sa nakitang pagbabalik ng ganda sa bukid ni Lando. "Akala namin, tapos ka na, Lando," sigaw ni Mang Berto habang naglalakad sa mga hilera ng makukulay na kamote. Ngunit si Lando, bagamat masaya, ay nanatiling maingat. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng pagsubok. Sa malayo, mula sa bintana ng bahay bato, galit na galit si Don Lucio habang pinagmamasdan si Lando. "Hindi pwede ito," bulong niya, habang nagngangalit ang mga kamao. "Hindi pwede." Sa kabila ng pagsisikap ni Don Lucio at Mang Peping, muling bumalik ang sigla ng bukid ni Lando. Ang mga tanim niyang kamote ay lalong lumago, mas luntian, mas matamis at mas malalaki kaysa dati. Dahil dito, lalong humanga ang mga taga-baryo sa kanya. Sa tuwing may ani si Lando, dagsa ang mga tao, bumibili, humihingi at nag-aalok pa ng palitan. Maging ang mga mayayamang pamilya mula sa kalapit baryo ay naririnig na ang tungkol sa kabataang may gintong bukid. Ngunit habang abala si Lando sa pagtatanim at pagtulong sa mga kapitbahay, sa isang madilim na sulok ng baryo ay nagpipigil ng galit si Don Lucio. Hindi niya matanggap ang kahihiyan. Lalong-lalo na nang marinig niyang may plano ang mga tao na gawing pinuno ng kabuhayan si Lando sa susunod na pista. "Hindi!" sigaw ni Don Lucio habang pinupukpok ang kanyang mesa. "Hindi ko hahayaang lamangan ako ng isang batang hampas lupa." Muling ipinatawag ni Don Lucio si Mang Peping. Hindi sapat ang sumpa, kailangang mawala siya. Hindi lang ang kanyang ani siya mismo. Utos niya habang nakalalim ang mga mata sa galit. Ngunit si Mang Peping, matapos ang naranasan, ay nagsimula ng matakot. "Don, baka po hindi na tayo dapat makialam pa. May mga bulong-bulungan na ang bata raw ay may mga tagapagtanggol." Bumaba ang boses ni Mang Peping at tiningnan ang paligid, baka may makinig. Taga-kabilang mundo. Napangisi si Don Lucio. "Duwende? Engkanto? Kalokohan?" Sabay hampas niya ng kanyang tungkod sa sahig. "Kung hindi sapat ang kulam, gagamit tayo ng ibang paraan." Samantala, sa bukid ni Lando, isang kakaibang presensya ang naramdaman ng tatlong duwende. Sa gitna ng pagtulong nila kay Lando sa pag-aani,
Huminto ang payat na duwende, tinaas ang ilong at suminghot-singhot sa hangin. May bagong panganib, bulong niya sa dalawa. Hindi na ito gawa ng kulam lamang, dagdag ng matabang duwende. May dinalang halimaw ang kaaway. Nagtaka si Lando. Anong halimaw? Tanong niya habang pinapawisan sa kaba. Tumingala ang pandak na duwende, seryoso ang mukha. Isang nilalang na hindi dapat nakakalakad sa mundong ito. Isang sigbin, isang hayop na sinanay para pumatay at sumipsip ng buhay ng mga inosente. Nanlaki ang mga mata ni Lando. Narinig na niya noon ang tungkol sa sigbin, isang nilalang na madalas ikinukwento ng matatanda. May katawan ng isang malaking kambing, ngunit kayang maglakad pa atras. May mabangong amoy na nakakalason at mata na kasing pula ng dugo. Pinakawalan ito ng mga masasamang tao upang manira ng buhay. Hindi sapat ang lakas mo para harapin ito ng mag-isa, babala ng payat na duwende. Kailangan mong tumanggap ng basbas. Basbas? Takang tanong ni Lando. Tumango ang tatlong duwende. Nagtipon sila sa bilog sa gitna ng bukid habang ang buwan ay bilog na bilog sa langit. Sa gitna ng liwanag ng buwan, umawit sila ng isang sinaunang awit, isang wikang hindi na ginagamit ng tao. Naramdaman ni Lando na parang may umagos na malamig na hangin sa kanyang katawan, pagkatapos ay init na bumalot sa kanyang mga palad. Ang kanyang balat ay tila kumislap ng bahagya. Ngayon, sabi ng matabang duwende, may kakayahan ka ng makarinig at makakita ng mga nilalang sa dilim. Ngunit tandaan mo, Lando, ang basbas ay hindi sapat kung wala kang tapang at kabutihan ng puso. Tumango si Lando, bagamat kabado. Hindi pa man siya handa. Alam niyang walang ibang paraan kundi harapin ang panganib. Kinagabihan, habang mahimbing ang karamihan sa baryo, isang malamig na simoy ang dumaan sa paligid. Nang bumangon si Lando sa kanyang higaan, ramdam niya agad ang bigat ng hangin. Sa malayo, sa madilim na bahagi ng kanyang bukid, may nakita siyang dalawang pulang mata na nakasilip mula sa dilim. Mabagal itong gumalaw pa atras ang lakad, kagaya ng sabi ng mga duwende. Minsan, parang tao ang anyo, minsan parang hayop. Sa bawat hakbang nito, namamatay ang mga damo sa kanyang nilalakaran. Sigbin. Lumunok si Lando, pinilit tibayan ang sarili. Kinuha niya ang palakol ng kalikasan na ngayon ay kumikislap ng mahinang liwanag. Sa paligid, naramdaman niyang kasama niya ang tatlong duwende, bagamat hindi niya sila nakikita. Huwag kang matakot, bulong ng tinig ng matabang duwende sa kanyang tainga. Lakasan mo ang loob mo, Lando. Humarap si Lando sa nilalang. Tila napansin siya ng sigbin, tumigil ito at lumapit ng mabagal. Ang mga pulang mata ay nakatuon sa kanya. Tumindig ang balahibo ni Lando sa katawan, ngunit hindi siya umurong. Nang ilang pulgada na lamang ang pagitan nila, biglang sumugod ang sigbin, mabilis, mabangis. Ngunit mabilis ding kumilos si Lando. Buong lakas siyang humampas gamit ang palakol ng kalikasan. Isang matinis na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa paligid, parang basag na boses ng tao at hayop na magkasabay. Tumilapon ang sigbin sa lupa, sugatan bago naglaho sa isang ulap ng itim na usok. Humihingal si Lando, nanginginig sa pinaghalong takot at tagumpay. Hindi pa tapos ang laban, babala ng pandak na duwende. Ang may pakana nito ay buhay pa. Tumango si Lando. Alam niyang kung nais niyang tuluyang iligtas ang kanyang bukid at ang buong baryo, kailangan niyang harapin mismo ang tunay na ugat ng kasamaan. At hindi ito basta halimaw lamang. Isang tao ang nasa likod ng lahat, isang tao na ang puso ay singitim ng gabi. Kinabukasan, madilim pa ang paligid, ngunit gising na si Lando. Sa loob ng kanyang puso, naroon ang matinding pangamba, ngunit mas nangingibabaw ang tapang
at pagnanais na tapusin na ang panganib na bumabalot sa kanilang baryo. Nagmamadali siyang nagtungo sa punong santol kung saan hinihintay siya ng 3 duwende. Ang 3 maliit na nilalang ay tila nagmamadali rin, bitbit ang iba't ibang kagamitan. Isang lumang mapa, isang maliit na sulo, at isang piraso ng makintab na bato. Panahon na upang malaman mo ang punot dulo ng lahat, wika ng matabang duwende. Ipinakita nila kay Lando ang mapa, isang matandang pergamino na tila yari sa balat ng hayop. Doon, sa gitna ng mapa, isang kakaibang tanda ang nakaguhit, isang mata na may apoy sa paligid. Sa ilalim nito ay may nakasulat na lumang titik, ang lihim ng lumat itim na puno. Tumingin ang payat na duwende kay Lando. Ang kasamaan sa baryo ay hindi basta-basta nagmula. Mayo, isang matandang puno sa labas ng hangganan ng San Isidro, isang puno ng balete. Doon nakatali ang itim na sumpa. Bumigat ang dibdib ni Lando. Narinig niya na noon ang kwento ng matatanda tungkol sa isang baleteng bawal lapitan. Sabi nila, ito raw ang tahanan ng mga espiritong galit at mga nilalang ng dilim. Kung pupunta ako roon, anong dapat kong gawin? Tanong ni Lando, kahit na sa loob-loob niya ay natatakot siya. Sumagot ang pandak na duwende. Hanapin mo ang puso ng balete, isang itim na bunga na nakatago sa pinakagitna ng ugat. Sirain mo iyon gamit ang palakol ng kalikasan. Ngunit mag-ingat ka, dagdag ng matabang duwende. Hindi mo ito mahahanap nang hindi nilalabanan ng tagapangalaga ng puno. Tagapangalaga? Lalong kinabahan si Lando. Tumango ang 3. Isang nilalang na pinagsama-samang galit, inggit, at kasakiman. Magsusuot ito ng anyo ng iyong mga takot. Ilang oras matapos ang pagpaplano, nilakbay ni Lando ang kagubatan sa hilaga ng baryo. Hindi siya nag-iisa, nasa paligid pa rin ang 3 duwende, hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang pagbigat ng hangin. Ang mga puno ay nagmistulang mga aninong gumagalaw at ang lupa ay lumalambot sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang marating niya ang lugar, agad niyang nakita ang matandang balete mataas, mataba ang katawan, at ang mga ugat nito'y parang mga kamay na nakalapat sa lupa. Ang paligid nito ay malamig na parang hukay. Huminga ng malalim si Lando at lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinakaugat, may biglang lumitaw sa harapan niya isang malaking nilalang na yari sa mga pinaghalo-halong anino at apoy. Ang anyo nito'y nagbabago-bago. Minsan ay naging si Don Lucio, minsan si Mang Peping, minsan ang sarili niyang ama na matagal nang pumanaw. Bakit ka nandito, Lando? Sabay-sabay na wika ng mga anyo. Narito ako upang tapusin ang sumpa. Sigaw niya. Tumingkad ang liwanag ng kanyang palakol ng kalikasan. Hindi siya papayag na madaig ng takot. Nagbanta ang halimaw. Sinugod siya nito, umaatake ng mga imahe ng kanyang pinakamalalim na takot. Ngunit naalala ni Lando ang payo ng mga duwende. Huwag mong labanan ang takot, tanggapin mo ito. Kaya imbes na umatras, tumayo si Lando ng matatag. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang hirap ng pagtatanim, ang gutom, ang takot, ang pagkawala ng kanyang mga magulang, lahat ng sakit na nagturo sa kanya ng tibay. Sa sandaling iyon, ang aninong halimaw ay nagsimulang magbago. Unti-unti itong lumiit, humina, hanggang sa mawala na parang usok. Bumalik si Lando sa paghanap. Hinukay niya ang paligid ng puno gamit ang kanyang kamay at palakol hanggang sa maramdaman niya ang isang matigas, malamig na bagay, isang itim na bunga kasinlaki ng kanyang kamao. Walang pag-aatubili, hinampas niya ito ng palakol. Isang malakas na alingaw-ngaw ang umalingaw-ngaw,
kasabay ng pagyanig ng lupa. Sa isang kisap mata, ang kulay ng paligid ay nagbago. Ang dating madilim na kalangitan ay unti-unting nilamon ng liwanag. Pag-uwi ni Lando sa baryo, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa kanya. Ang mga tao ay mas masigla, ang hangin ay mas presko, at ang lupa ay tila sumigla muli. Ang mga kapitbahay niya sina Aling Marta, Mang Berto, at maging ang mga batang dati may karamdaman ay masaya, nagtatawanan at nagbibigayan. Ang sumpa ay tuluyang naputol. Ngunit sa malayo, isang pares ng matang puno ng puot ang nanlilisik pa rin, si Don Lucio. Hindi pa man ganap na nakakapagpahinga si Lando mula sa laban sa Balete, dumating na ang balita mula sa bayan. Si Don Lucio ay hindi pa sumusuko. Isang gabi, habang si Lando ay abala sa pag-aayos ng mga bagong pananim, dumating ang 3 duwende. May dala silang masamang balita. Nadama namin ang pagbugso ng isang mabigat na kapangyarihan, wika ng matabang duwende, habang sinusuyod ng tingin ang paligid. Si Don Lucio kumuha siya ng tulong sa isang mas matandang puwersa ng kadiliman. Nanlamig si Lando. "Anong ibig niyong sabihin?" tanong niya. Lumapit ang payat na duwende at bumulong. Siya'y nag-alay ng kanyang sariling kaluluwa kapalit ng isang kakaibang kapangyarihan. Tinawag niya ang isang itim na albularyo mula sa malalayong bundok. Ang itim na albularyo isang nilalang na tao sa anyo, ngunit puno ng kasamaan sa loob. Kayang pasukuin ang mga espiritu ng dilim at utusan ng mga ito. Samantala, sa isang tagong kuweba sa dulo ng kagubatan, si Don Lucio ay nakaluhod sa harap ng isang matandang nakabalabal sa itim. Ang hangin sa paligid ay mabigat at ang lupa ay basang-basa na parang dugo. "Handa ka na ba?" tanong ng itim na albularyo. Ang boses ay malamig na parang hangin ng kamatayan. "Oo," sagot ni Don Lucio, ang mga matay nagniningas sa galit. "Gusto kong magapi ang batang iyon. Gusto ko siyang makita na nakaluhod, humihingi ng awa." Ngumiti ang itim na albularyo. "Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang nilalang na magwawakas sa kanya." Ang pukpuklo, isang halimaw na sumisipsip ng lakas at kaluluwa ng mga nilalang sa isang sulyap lamang. Pumalakpak ang albularyo at mula sa dilim ng kuweba, isang nakakatakot na nilalang ang lumitaw. Pangit, mahaba ang leeg, malalaki ang mata, at ang bawat galaw nito ay nag-iiwan ng bakas ng pangungulubot sa paligid. Kinabukasan, habang si Lando ay nagtatanim ng bagong kamote sa bukid, napansin niyang biglang nagdilim ang paligid hindi dahil sa ulap, kundi dahil sa presensya ng isang bagay na hindi niya pa nararanasan dati. Nang lingunin niya ang hilaga, nakita niya ang paparating na halimaw. Ang lupa sa ilalim nito ay natutuyo at ang mga halaman ay namamatay sa bawat hakbang nito. Tila sumisipsip ito ng buhay mula sa lahat ng nadadaanan. Tumakbo si Lando papunta sa punong santol kung saan naghihintay ang 3 duwende. "Hindi ko ito kayang labanan mag-isa," sigaw niya, habol ang hininga. Tumango ang pandak na duwende. "Tama ka, ang pukpuklo ay hindi kayang labanan ng isang tao lamang." Naglabas sila ng 3 maliit na sako na kumikislap. "Ito ang mga butil ng liwanag," sabi ng payat na duwende. Ginawa ito mula sa pinagsamang lakas ng mga mabuting nilalang ng gubat. "Ingat ka," babala ng matabang duwende. "Bawat butil ay may iisang gamit lamang. Kailangang tama ang pagkakataon." Tinanggap ni Lando ang mga ito. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga palad. Sa gitna ng bukid, humarap si Lando sa paparating na pukpuklo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Lando ang pagdilim ng kanyang paningin. Parang hinihigop ang kanyang kaluluwa palabas sa kanyang katawan. Agad niyang itinapon ang unang butil ng liwanag.
Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang naganap at umatras ang pukpuklo na saktan. Ngunit hindi pa rin ito nawala. Muling sumugod ang halimaw. Mabilis, mas mabangis at mas gutom. Kahit nanginginig, sinikap ni Lando ang kanyang natutunan mula sa mga duwende. Huwag gumamit ng lakas lamang, gamitin din ng talino. Gamit ang pangalawang butil ng liwanag, tinamaan niya ang anino ng halimaw sa lupa at napahinto ito sandali, daing ng daing. Ngunit may lakas pa ito at sa ikatlong pagsugod, napalapit ito kay Lando ng bahagya. Ngayon, hawak ni Lando ang huling butil. Kung pumalya siya, hindi lamang siya, kundi pati ang buong baryo ang mawawala. Nagdasal siya sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman ang init ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at ang malamig na ihip ng hangin parang mga kamay ng kanyang ama at ina na bumabalot sa kanya ng lakas. Pagmulat niya, itinapon niya ang huling butil direkta sa puso ng halimaw. Isang matinding pagsabog ng liwanag ang pumuno sa paligid. Napuno ng sigaw ng halimaw ang buong kapaligiran, kasabay ng pagguho ng kanyang katawan sa alikabok. Tahimik ang paligid pagkatapos ng laban. Hindi makapaniwala si Lando. Nakaligtas siya. At sa malayo, nakita niyang nagsimula nang bumalik ang buhay sa bukid, ang mga halaman ay muling nagiging luntian, ang hangin ay naging presko, at ang araw ay sumilay sa mga ulap. Ngunit alam niya, hindi pa rito nagtatapos ang laban. Dahil si Don Lucio, ang tunay na ugat ng kasamaan, ay buhay pa rin at ngayon lalong puno ng puot. Sa pagsikat ng araw sa San Isidro, alam ni Lando na hindi na siya maaaring mag-atubili. Ang baryo ay ligtas sa ngayon, ngunit habang buhay pa si Don Lucio at ang itim na albularyo, may panganib pa ring nagtatago sa dilim. Kinausap niya ang 3 duwende sa puno ng santol. Hindi ko na sila maaaring hayaang makapinsala pa, matatag na wika niya. Kailangan ko silang harapin. Ang 3 duwende ay nagkatinginan at saka tumango. Ibinigay nila kay Lando ang isang huling regalo. Isang anting-anting ng kalikasan. Isang kwintas na yari sa pinaghalong ginto, pilak, at mga ugat ng puno. May nakaukit na mga sinaunang simbolo. Ito ang magpoprotekta sa iyo laban sa itim na mahika, paliwanag ng matabang duwende. Ngunit tandaan mo, Lando, hindi ito sapat kung wala ang tapang sa iyong puso. Isinuot ni Lando ang anting-anting. Agad niyang naramdaman ang isang malakas, ngunit banayad na enerhiya na bumalot sa kanyang katawan. Samantala, sa kuweba ng kasamaan, si Don Lucio ay nagngingit-ngit. Nakita niya sa salamin ng albularyo kung paanong napuksa ni Lando ang pukpuklo. Hindi sapat ang nilalang na iyon, bulalas niya. Kung gayon, ako na mismo ang haharap sa kanya. Ngumiti ang itim na albularyo, ang mga matay kumikislap sa dilim. Kung gayon, ihanda mo ang iyong sarili, sabi niya. Ibibigay ko sa iyo ang huling biyaya ng kadiliman. Tumindig si Don Lucio at nagpaubaya sa ritual. Isang madilim na ulap ang bumalot kay Don Lucio. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga kuko ay tumubo na parang mga matutulis na bakal. At ang kanyang mga mata ay naging pula na parang nagbabagang baga. Hindi na siya ordinaryong tao, siya na ngayon ang mismong anyo ng poot at kasakiman. Sa gitna ng kapatagan, sa isang lumang bakanting lote malapit sa baryo, nagtagpo sina Lando at Don Lucio. Nagngangalit ang langit sa ibabaw nila, tila sumasalamin sa nagbabantang laban. Hindi mo na kami matatakot, Don Lucio, matapang na sabi ni Lando. Humalakhak si Don Lucio, ang tinig niya ay parang pagsabog ng kidlat.
Hindi mo ako kayang talunin, batang magsasaka. Ako ang tunay na Panginoon ng lupain na ito. Itinaas niya ang kamay at mula sa lupa ay sumibol ang mga aninong nilalang, mga nilikhang walang anyo, puro galit lamang. Ngunit hindi umatras si Lando. Pinukaw niya ang anting-anting sa kanyang leeg at isang liwanag ang lumabas dito, tinaboy ang mga anino. Ang laban ay nagsimula. Naghagis si Don Lucio ng mga kidlat na itim kay Lando. Agad namang tinapat ni Lando ang kanyang palakol ng kalikasan na ngayoy kumikislap sa liwanag. Sa bawat salpok ng kidlat at palakol, nagkakabasag-basag ang lupa. Sumugod si Don Lucio, mabilis at mabagsik, ngunit si Lando kahit pagod at sugatan ay hindi bumigay. Sa kalagitnaan ng matinding sagupaan, biglang lumitaw ang 3 duwende sa paligid, bumuo ng isang bilog na naglalabas ng liwanag. Sumigaw sila, "Lando, gamitin mo ang liwanag ng mga ninuno!" Ramdam ni Lando ang lakas na sumilakbo mula sa lupa, dumaloy sa kanyang katawan. Parang naririnig niya ang tinig ng mga sinaunang magsasaka, mandirigma at tagapag-alaga ng kalikasan. Sa huling pagkakataon, hinarap niya si Don Lucio. Tumalon siya, hawak ang kanyang palakol ng kalikasan na ngayon ay nababalutan ng puting apoy. Hampas. Diretso sa dibdib ng dating Panginoon. Isang malakas na sigaw ng paghihirap ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ni Don Lucio ay nanginig, lumiit at kalaunan ay nagbasag-basag sa alabok ng hangin. Tahimik muli ang paligid. Ang madilim na ulap sa kalangitan ay naglaho. Ang lupa ay bumalik sa pagiging buhay luntian, sariwa at mabango. Lumapit ang 3 duwende kay Lando. Bakas sa kanilang mga mata ang labis na tuwa. "Tagumpay ka, Lando," wika ng matabang duwende. Hindi lang bilang magsasaka, kundi bilang tagapagligtas ng baryo. Ngumiti si Lando, kahit pagod na pagod. "Hindi ko ito nagawa mag-isa," sabi niya. "Ito ay para sa lahat ng nagmamahal sa lupa at sa kapwa." Sa araw na iyon, nagdiwang ang buong San Isidro. Nagsalo-salo ang mga tao, umawit at naglaro ang mga bata at ang mga kamote sa bukid ni Lando. Mas naging malalaki, matatamis, at mas marami pa kaysa dati. Ang dating binatang magsasaka na minsang tinitingnang walang halaga, ngayon ay naging bayani ng buong baryo. Makalipas ang labanan laban kay Don Lucio, bumalik sa katahimikan ang baryo ng San Isidro. Ang hangin ay naging mas malamig at malinis, ang mga pananim ay mas masigla at ang mga tao puno ng pasasalamat. Araw-araw, dumadayo ang mga taga-karatig na baryo upang makita ang bukirin ni Lando. Hindi lamang dahil sa matatamis nitong kamote, kundi dahil sa kwento ng kanyang katapangan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Lando sa ilalim ng puno ng santol kasama ang 3 duwende, nagsimula silang mag-usap tungkol sa hinaharap. "Lando," bungad ng matabang duwende, "ang lupa ng San Isidro ay muling nabuhay dahil sa iyo. Ngunit ang mga lupang katabi nito, marami pa ang naghihirap." Tumingala si Lando, iniisip ang sinabi ng kaibigan. "Gusto mo bang manatili rito o gusto mong palawakin ang iyong tulong?" Tanong ng payat na duwende. Tahimik si Lando. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa ilalim ng mga bituin, pinag-isipan niya ang kanyang naging buhay. Mula sa isang simpleng binata na nagtatanim ng kamote, ngayon ay inaasahan na siya ng mga tao. Naramdaman niya ang bigat ng desisyon sa kanyang balikat. Kung pipiliin niyang manatili, magiging ligtas siya. Pero kung pipiliin niyang tumulong sa iba, haharapin niya ang panibagong panganib at pagod. Kinabukasan, nagtipo ng buong baryo sa gitna ng plaza. Lahat ay nagnanais marinig ang desisyon ni Lando. Tahimik ang lahat habang humaharap siya sa entablado kasama ang 3 duwende sa kanyang tabi.
Mga kababaryo ko, malakas ngunit mapagkumbabang wika ni Lando. Ang San Isidro ay tahanan ko, ngunit alam ko na maraming lugar ang nangangailangan pa ng tulong. Tumingin siya sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga magsasakang tulad niya. Kaya ako'y aalis pansamantala. Dadalin ko ang biyaya at aral ng San Isidro sa mga baryong nangangailangan. Naluha ang marami, ngunit lahat ay tumayo at pumalakpak hindi dahil sa pag-alis niya kundi sa katapangan ng kanyang puso. Bago siya umalis, lumapit ang pinakamatandang babae ng baryo, si Lola Sabel. Inabot niya kay Lando ang isang maliit na kahon. Ito ay isang lihim na pamana ng ating baryo, sabi niya, habang nanginginig ang boses. Isang butil ng binhi na hindi basta-basta isang binhi ng pag-asa. Pinangako ni Lando na iingatan niya ito. At sa pagdampi ng unang liwanag ng umaga, bitbit ang kanyang palakol ng kalikasan, ang anting-anting ng mga ninuno at ang binhi ng pag-asa. Lumakad si Lando kasama ang 3 duwende patungo sa bagong paglalakbay. Sa bawat hakbang niya sa lupa, sumisibol ang bagong damo, at sa bawat ngiti niya parang humihinga ang hangin ng pag-asa. Hindi niya alam ang eksaktong mga hamong haharapin niya, pero alam niya sa kanyang puso, hanggat may nangangailangan, hindi siya titigil sa pagtatanim ng pagkain, ng pag-asa at ng bagong bukas. Ang unang bayan na nilapitan ni Lando ay ang San Bartolome, isang lugar na halos parang multo na lamang. Tuyot ang mga bukirin, nagkakasakit ang mga tao, at ang mga bata ay namumutla sa gutom. Hindi nagaksaya ng panahon si Lando. Agad niyang sinimulan ang paglinis ng lupa, pagtatanim ng mga buto ng kamote, at pag-aalaga sa kalikasan. Kasama ang 3 duwende, nagtayo sila ng maliit na bukid sa gitna ng abandonadong baryo. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Minsang umulan ng itim na abo mula sa bundok, sumira sa mga tanim. Minsang dumating ang mga sakim na mga ngalakal na gustong kunin ang kaunting ani ni Lando kapalit ng kakarampot na barya. Ngunit sa bawat pagsubok, pinili ni Lando ang pagmamahal sa lupa at kapwa. Ang tunay na yaman, sabi niya habang nagtatanim, ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dami ng pusong pinayabong mo. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang sigla sa San Bartolome. Nagkaroon ng pagkain, malinis na tubig, at higit sa lahat ng pag-asa. Muli, dumayo ang mga tao mula sa iba't ibang lugar upang makita ang himala ng isang simpleng magsasaka at ng 3 mahiwagang duwende. Isang gabi, habang nakaupo si Lando sa ilalim ng buwan kasama ang 3 duwende, naramdaman niya ang kakaibang lamig ng hangin. "Nararamdaman mo ba, Lando?" tanong ng pinakamatandang duwende. Tumango si Lando. Panahon na. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Alam niyang ang kanyang misyon bilang lakbay magsasaka ay tapos na. Sa gitna ng gabi, lumitaw ang isang malaking puno ng ilaw sa gitna ng bukid, isang daan patungo sa mundo ng mga duwende. Isang paanyaya para sa 3 duwende na bumalik sa kanilang tunay na tahanan. Lumapit ang 3 duwende kay Lando, bakas sa kanilang mga mukha ang kalungkutan at pasasalamat. "Hindi mo lang kami naging kaibigan, Lando," sabi ng matabang duwende. "Isa kang naging kapatid." Yumakap si Lando sa kanila. "Hindi ko kayo makakalimutan," sabi niya. Isang matinding liwanag ang bumalot sa 3 duwende at unti-unti silang naglaho sa hangin. Iniwan kay Lando ang isang maliit na bag na puno ng mahiwagang buto. Isang huling regalo. Mag-isa ngunit hindi nag-iisa, nagpatuloy si Lando sa kanyang paglalakbay. Bitbit niya sa puso ang lahat ng aral, alaala at pagmamahal na ibinigay ng San Isidro
ng San Bartolome at ng kanyang mga kaibigang duwende. At sa bawat baryo na kanyang nararating, sa bawat batang natuturuang magtanim, sa bawat lupang muling binubuhay, nag-iiwan siya ng marka, hindi ng pangalan, kundi ng pag-asa. At sa bawat pagsikat ng araw sa mga bukirin, sa bawat halamang tumutubo sa gitna ng tuyot na lupa, nariyan si Lando, ang binatang magsasaka ng kamote, ang kaibigan ng mga duwende, ang tagapagtanim ng mga bagong pangarap. Wakas,